Update po natin kay kaibigan guys. Magtatanong tayo. Mayroon pong nagpaabot. Mayroon nakapanood ha. Tungkol po sa kalagayan ni tatay. Makakauwi na po daw si tatay at makakabalik na dito. Sana po totoo ito guys na ipinapaabot po sa social media ngayon. Kasi po bawal po daw ikulong ang 80 years old. Yung matanda na sa ICC. Kaya magtatanong tayo kung totoo man po ito kaibigan. Naparito po ako kasi magandang tanong po sa mga tao kasi meron sila napanood ba na si Tatay Digong hindi po daw makukulong dahil po 80 years old na po daw at saka matanda na. Kaya nais kong malaman sa inyo. Ay, sa lahat po ng nagtatanong at sa lahat po ng nakapanood sa mga ipinapaabot ng mga content creator sa social media, ito po ang sinabi ng ating kaibigan. Sa totoo lang, no? Hindi po talaga daw maganda na ikulong po yung tulad niyan. 'Di ba, kaibigan? May pag-asa talaga guys na hindi pwedeng makulong si tatay at pwede ito makabalik po dito sa ating bansa. Ngunit yung nagpaabot sa atin, sabi niya makakauwi na daw. Hindi pa, sabi ng ating kaibigan. Pero doon po ninyo ngayon malalaman kung makukulong po ba talaga. May chance po talaga na nakita si kaibigan na hindi pwede talaga na i-detain po si tatay sa kulungan. Pwede yan makabalik po dito. Lalo na pag may tumulong po sa kanya kaibigan. Oo, sa lahat ng nagpatanong daw, no? Thank you so much. Sabi ng ating kaibigan. Sa lahat po ng mga Duterte supporters, no? Medyo may ipinapaabot ng ating kaibigan noon na sinabi po nila mapawalang bisa yung kaso. Sa totoo lang yan guys, mapawalang bisa yan at makakabalik talaga. Meron po nagsasabi daw kaibigan na malagutan po si tatay ng hininga doon, hindi na daw makakabalik dahil po mas lalo siyang nadidiin at nahihirapan po daw ang kanyang abogado, lalo na ay meron pong mga witness at mga ID at saka hindi po daw siya pinapayagan na iwan ko lang kung ano pong ipinapaabot sa atin. Hindi ko lang alam po kung anong ibig sabihin na hindi po daw siya pinapayagan sa ICC na basta kung mayroon po request po ang mga Duterte, yung mga abogado nito, hindi po daw pinapayagan ng ICC. Kaya marami nagsasabi kaibigan na makakabalik na lang daw sa tatay dito pag wala ng buhay. Kaya gusto kong malaman sa inyo. Yon, hindi po tayo makapagsabi, sabi ng ating kaibigan. Kapag ang buhay ang pag-uusapan dito, hindi po natin alam kung kailan mamamatay yung tao. Pero kung ganyan po ang edad natin, dapat po talaga maalagaan po siya na mabuti. Kaya po, kapag yan po ang edad na yan, wala na. Nasa libingan na. Yun po ang totoo. Kaya pagdasal po natin na pag uwi ni tatay ay malakas pa rin siya at buong buo. Huwag po kayong mawalan po ng pag-asa. Sinabi na ating kaibigan, mapawalang bisa po talaga yung kaso na yan. Kahit pa mayroon nagpapaabot na nahihirapan ang abogado dahil po sa mayroon pong mga ID na nakuha at hindi pa ito pinapayagan si tatay. Huwag kayong maniniwala agad sa mga malalaking network dahil po mayroon po talagang mga network na hindi po talaga, no? Yung mga against po talaga sa mga Duterte, kaibigan. Oo. Maghintay na lang po tayo. Hindi na lang po tayo magpapatuloy po na magpapaabot kung hindi man po ito totoo. Kaya ito ang sabi nating kaibigan. Sa totoo lang guys, pag matanda na, posibleng hindi talaga na makukulong. Posibleng makakabalik si tatay dito sa Pilipinas. At saka, sinabi ng ating kaibigan, kahit po mayroong mga ID at saka kahit hindi po siya pinapayagan sa kanyang request, alam po natin yung guys na mabigyan po ng paraan po ng kanyang abogado ngayon. Kaya walang imposible at hindi po tayo pwede na mawalan ng pag-asa. Kaya dito natin itatanong kay kaibigan, alam po natin may kasalanan si tatay. Malaking kasalanan din po niya sa Panginoon dahil po yung
sinabi niya na wala siyang pakialam sa Diyos yun, di ba? Meron pong masakit na binitawan po niya. Kaya magtatanong tayo kay kaibigan. Kung marami nagtanong sa ating kaibigan, itiit. Supporters ako ng Duterte. Gusto kong malaman po sa inyong kaibigan. Kung hindi siya makakalaya, ibig sabihin ba yan ay meron talaga siyang kasalanan na malaki at pinaparusahan ng Panginoon kahit buhay pa. Kaya ito po ang gusto ko malaman sa inyong kaibigan. Ano po ba? Kung kunwari ba, kung pananglitan, kung hindi daw siya makakalabas, kung managot daw yung hininga po daw niya doon sa ICC, ibig sabihin ba yun ay totoo po talaga ang kanyang mga ginagawa? Oo guys, tama si kaibigan. Ito po yung sagot niya. Kung kahit pa nakita ng ating kaibigan na yung hula niya na may pag-asa na mawala ng bisa, kung totoong may kasalanan po siya na hindi po nagbago, hindi nagsisi, sa totoo lang guys, kung hindi man siya makakalaya, hindi po ang tao ang nagbigay po ng parusa, kundi ang nasa taas. Wala tayong magagawa kung yun po ang sinagot ni kaibigan ha. Basta hindi tayo mawala ng pag-asa, makakalaya. Kung mayroon ka talagang kasalanan si tatay na sobra-sobra, lalo na ay pinagsasabihan po niya yung Diyos na hindi maganda, kung hindi man talaga siya makakalaya, ibig sabihin yan, hindi tao daw ang nagbibigay ng parusa, kundi hindi po ang tao daw nagbibigay ng pagdidiin sa kanya, kundi ang Diyos na. Kaya danasin po talaga ng tao kung sobra-sobra din po ang kasalanan. Kaya ito lang po ang aming sagot po sa nagtanong, kasi marami po nagtanong. Itiit kung kahit pa sinabi daw ng kaibigan na ninyo na may mawalan ng bisa ang kaso, kung Diyos daw ang magbigay, sa totoo lang wala tayong magagawa dyan. Yun po talaga, makapangyarihan po ang Panginoon. Kaibigan, salamat po sa inyong ipinababot ha. Wala tayong magagawa, sabi ng ating kaibigan, kung ang nasa taas ang magparusa. Kaya sinabi ng ating kaibigan noon, huwag kayong umasa ng elemento. Kapag ang tao nabubuhay, kapag bumalik at nagsisi, kapag buhay pa ito, posibleng mapapatawad, di ba? Kung hindi nagsisisi at hindi pa rin sumunod, gumawa pa rin ng kasalanan, yun po sinabi ng ating kaibigan, kung hindi man siya makakalaya doon, ang Diyos po talaga ang nagdidiin sa kanya. Salamat ha.